Magandang araw po sa inyo lahat. Ngayon po alamin natin ang tamang pagsasalin ng Tagalog sa English gamit ang present simple tense. Part 1. Okay po, magbigay po muna ako ng konting inspirasyon kung bakit kailangan nyong matutunan ang leksyon pong ito. Kasi napaka-importante po nito kasi tuturuan po kayo nitong leksyon na ito kung paano gumawa ng tamang mensahe sa English. Pero syempre, meron niyang part 2, part 3, kasi nasa part 1 pa lang tayo. Ganito po yon. Bali po, sa English po, merong iba't ibang klaseng kategorya. At isa sa mga kategoryang iyon ay itong tinatawag na present simple tense. Isa po siyang kategorya na meron po siyang mga batas na tuturuan tayo kung paano bumuo ng tamang mensahe sa English. Yung mga batas pong iyon ay nakaukol doon sa mga mensaheng ang nagmamay-ari ay yun ding kategoryang iyon. Okay, magbibigay po ako sa inyo ng halimbawa ng mga uri ng mensahe na nakakabilang sa grupong present simple tense. Kasi alalahanin nyo, kasasabi ko lang, may iba't ibang kategorya sa English. At isa sa mga kategoryang iyon ay itong present simple tense. Okay? So, yung mga iba't ibang uri ng mensahe na nakakabilang sa kategoryang present simple tense, magbibigay lang po ako ng konting halimbawa. Pwedeng paggagawa kayo ng mensahe na kayo nag-uutos, kabilang po yun sa present simple tense. Pag magbibigay kayo ng direksyon, kabilang sa present simple tense. Pag magtatanong kayo, kabilang sa present simple tense. Pag magbibigay kayo ng opinion, kabilang sa present simple tense. At marami pang iba. Ganito po yon. Bali, itong mga mensaheng ito, itong mga uri ng mga mensaheng ito, katulad nung paggagawa ng opinion, magbibigay ka ng opinion, para magawa para magawa mo 'yan ng tama sa English, susundin mo dapat yung mga batas noong kategorya kung saan nakakabilang yung uri ng mensahe natin. Katulad ng mensaheng pang-opinion. Kunwari, nagbibigay tayo ng opinion. Yung opinion, ang may-ari ay present simple tense. Ang susundin niyang mga batas o pamamaraan para magawa niya yung mensahe niya ng tama ay syempre, yung pang present simple tense. Ito ang malaking tanong dito. Kung hindi niyo po alam yung kategorya nung inyong mensahe, katulad nun, magbibigay ako ng opinion. Kunwari, ikaw ay mabait. Tapos hindi mo naman alam kung anong kategorya, kung saan kabilang na kategorya yung ginawa mong mensahe. Hindi mo alam na sakop pala yan noong tinatawag na present simple tense. Nandun yung mga batas para mabuo ng tama yung ating mensaheng pang-opinion. Doon na tayo nagkakaroon ng problema. Di ba po ba? Kaya ngayon, gusto ko lang malaman nyo na dapat matutunan nyo talaga ito. Itong kategoryang present simple tense. Kasi kung hindi nyo malalaman, hindi po kayo makagawa ng tamang mensahe katulad ng pag-utos, pagtatanong, pagbibigay ng opinyon, at marami pang iba. Okay? So, yan po ang kahalagahan ng present simple tense. Yan po ang susi. Okay? So, umpisa na po natin.
Okay po, bali ibigay ko na po ang ibig sabihin nitong una nating tatalakayin, itong action na salita. Ito pong action na salita, 'pag tayo nag-aaral ng English grammar, ang tawag po dito ay verb. Okay? So, ito pong action na salita ay isang salita na nagpapahayag ng aksyon na pangyayari. Ito po yung halimbawa. The boy plays now. Naglalaro ang bata ngayon. Yung action na salita po dyan ay yung nagpapahayag ng pangyayari. Okay? So, syempre, pag nagpapahayag ka ng pangyayari, may nagaganap. At yung nagaganap na yun, isang action yun. Diba? So, ang action dito ay itong naglalaro. Diba? Kasi kung hindi natin sasabihin yung naglalaro, walang pangyayari. Diba? Ang bata ngayon. Diba? So, yan po yung verb na tinatawag o action na salita. Naglalaro. Sa English ay plays. Okay? Bali, ito pong action na salita o verb, napaka-importante po nito kasi dito po nakabase yung pamamaraan natin para makabuo ng tamang mensahe sa English. Kasi yung itong present simple tense, ang kanyang pinatutungkulan ay itong action na salita o verb. Kasi ito po lagi dito po tayo lagi may babaguhin. Ayon sa batas na ibibigay nitong present simple tense. Okay? Para magawa natin yung mensahe na nakakabilang sa present simple tense. Okay po? Kasasabi ko lang sa inyo, itong action na salita ay nagpapahayag ng aksyon na pangyayari, di ba? Pero ito ang hindi masyadong napapansin ng iba. Ito po. Pero may mga salita rin na hindi direktahang nagpapahayag ng aksyon na pangyayari. Pero ang tawag din sa kanila ay salitang aksyon o verb. Tingnan nyo. Hindi siya direktahang nagpapahayag ng aksyon. Kumbaga, hindi mo siya makikitang gumagalaw. Katulad nitong play. Di ba ang play gumagalaw? Pag naglalaro ka, gumagalaw ang mga katawan mo. Dito sa sumunod, meron ding tinatawag na verb o action na salita, pero hindi mo siya makikita ng paggalaw. Kaya, ibig sabihin, hindi siya direktahang nagpapahayag ng aksyon na pangyayari. Okay? Meron ding ganong salita. Meron ding ganong klaseng aksyon na salita. Guys. At ito po yung halimbawa, ito. Pero, ang tawag din sa kanila ay salitang aksyon o verb. Katulad ng mga salitang M is are. Itong M is are, verb din po yan. Kaso, hindi po siya nagpapahayag ng literal na paggalaw. Pero ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit ito naging verb. Bakit inire-relate natin o bakit meron niyang relasyon sa aksyon. Itong M is at saka are. Ito pong M is at saka are, ang tawag sa kanila ay linking verbs. Minsan auxiliary verbs. Okay? Tapos, pwede rin itong salitang understand, naiintindihan, o kaya believe, naniniwala. Diba, kung mapapansin nyo, hindi naman siya gumagalaw talaga. Pero, tinuturing natin niyang aksyon na salita. Sa English, ang tawag natin dyan sa mga ganyan na mga salita, kung saan hindi naman talagang direktahang nagpapahayag ng aksyon o nagpapakita ng aksyon, ang tawag dyan ay state verbs. Verbs pa rin, action pa rin ang turing natin sa kanila. Alam nyo kung bakit? Ito yon. Kasi pag nagawa tayo ng mensahe sa English, tapos ang ginamit natin ay alinman dito sa M is o kaya are, itong M is o kaya are, ginagamit natin taga-konekta ng subject at predicate. Ibig sabihin yan, sa salitang taga-konekta, di ba may paggalaw na yan? Di ba? Parang pag magsasaksakan ng electric fan, iko-konekta mo para maging tulay sa kuryente at doon sa electric fan. Di ba? Yan yung opinion ko lang yan para mabigyan kayo ng opinion na kaya siya naging action kasi ang ating pinag-uusapan naman ay yung
purpose, yung kanyang silbi. Ano bang silbi niya? Anong kanyang trabaho? Taga-konekta. Kaya kung mapapansin nyo, may relasyon sa action. Di ba? Tapos itong state verbs naman, katulad nitong understand, believe, kaya yung action, tinan nyo, tagapahayag ng estado ng pinag-uusapan. Parang siya yung tagasabi. 'Di ba? Pag nagsasabi ka, nagsasalita ka, parang yun yung kanyang pinakatrabaho sa pag nagawa ka ng mensahe sa English, yung parang siya ang tagasabi ng estado ng ating pinag-uusapan. Bali yan, malalaman nyo pa yan ng mahusay sa mga susunod nating video. Okay, binibigyan ko lang kayo ng mga ideya. Okay, tungkol sa aksyon na salita na hindi talaga nag nagpapahayag ng direktahang aksyon na pangyayari. Okay? Kasi laging pag sinasabi kasi nating verb, aksyon na salita, ibig sabihin gumagalaw agad. Pero ngayon, naway nalaman nyo na meron ding aksyon na hindi direktahang nagpapahayag ng ng paggalaw o aksyon na pangyayari. Okay po? Okay. Ngayon alam nyo na yung action na salita o verb na pwedeng direktahang action na pangyayari o hindi. Ngayon dito na tayo sa simple present tense. Okay? So, simple present tense. Ang ibig sabihin po nito, ito. Ito ay isang uri ng kategorya patungkol sa action na salita. Yan, kasasabi ko lang po kanina. Na yung simple present tense, ang mga batas niya ay patungkol sa action na salita o verb. Kasi kalimitan ang kanyang gustong baguhin ay yung verb o yung action. Depende sa mensaheng gagawin natin na nakakabilang sa simple present tense. Okay? Tapos, ito ay isang uri ng kategorya patungkol sa aksyon na salita. Isang kategorya na patungkol sa verb. Ang pangyayari ng aksyon na salita natin ay pangngayon o pangkasalukuyan. Ibig sabihin po, yung gagawin nating mensahe sa English na sakop ng simple present tense, dapat ang ating ipinapahayag ay yung panahon ng pagpapahayag ng aksyon dun sa mensahe natin ay pangngayon o pangkasalukuyan. Okay? Mamaya makikita nyo. Ang kategoryang ito ay may mga batas o regulasyon. Yan, kasasabi ko lang sa inyo. Ang mga batas na nakasailalim sa kategoryang ito ay tutulong na maiporma o mai-spelling ang aksyon na salita para maiayon sa uri ng mensahe na nakakabilang sa kategoryang ito. Okay? Ibig sabihin niyan, yung mga batas ng simple present tense, siya ang magsasabi doon sa verb natin o aksyon na salita kung paano niya i-spelling ang kanyang sarili o ipoporma. Okay? Tapos guys, kung mapapansin nyo, kasasabi ko lang, maiporma o ma-spelling ang aksyon na salita para maiayon sa uri ng mensahe na nakakabilang sa kategoryang ito. So, ngayon, ibibigay ko na sa inyo yung mga iba't ibang uri ng mensahe na sakop ng simple present tense. Kaya pag nalaman nyo yung mga mensaheng iyon, alam nyo na kung saan nyo kukunin yung mga batas para magawa yon. Kasi alam nyo na nakakabilang iyon sa simple present tense. Okay? Okay po, ito. Mga uri ng mensahe na nakakabilang o nasa kategorya ng simple present tense. Okay? Ito po yung unang uri na pwede nyong gawing mensahe sa pamagitan ng simple present tense. Pagpapahayag ng aksyon na nakaugalian na. Sa English, expressing habitual action. Ito po yung halimbawa, I sleep at 8 p.m. Natutulog ako ng alas 8 ng gabi. Yan. Ibig sabihin, yan yung kinaugalian mo na.
Yan yung oras ng kinaugalian mo pag ikay natutulog. Pag ikay natutulog, alas 8 ka kumatulog. Habit mo na. Kaya nakalagay, expressing habitual action. Okay? So yan, unang uri ng mensaheng sakop ng present simple tense. Dito na tayo sa pangalawa. Number 2, laging ginagawa. Ibig sabihin ng laging ginagawa, yung obligado ka na gawin mo. Kailangan mong gawin araw-araw kasi obligado ka. Kasi importante. Sa English, repeated action. Halimbawa, she feeds her dogs 3 times a day. Pinapakain niya ang kanyang mga aso 3 beses sa isang araw. Kunyari, yun ang utos sa kanya, pakainin ng 3 beses. Kasi kung hindi niya papakainin ng 3 beses, baka mapasama yung aso. Yung ganyang klase po ng mensahe kasama rin sa present simple tense. At ang tawag po ay repeated actions o laging ginagawa. Okay? Okay, dito na po tayo sa number 3. Paulit-ulit na pangyayari. Dito naman, ang ibig sabihin naman niyan, repeated events. Pangyayari naman yung ating pag-uusapan na sakop din ng simple present tense. Halimbawa, they prepare food every feast day. Naghahanda sila ng mga pagkain tuwing araw ng pista o piyesta. Kasi ang event, pangyayari. Ito pong pista o piyesta, event po yan. Okay, yan. Pwede rin po kayong gumawa ng mensahe gamit ang repeated events. Sakop din ng simple present tense. Itong number 4 naman, katotohanang pangkalahatan. Okay, sa English ay general truth. Ibig sabihin niyan, yung sinasabi mo ay lahat ng tao agree. Totoo talaga. Sila ay sumasang-ayon sa iyo kasi totoo naman na totoo yung sinabi mo na para sa lahat ng tao ang ideyang iyon ay totoo. Katulad nito, sun rises in the east. Sumisikat ang araw sa silangan. Okay, totoo naman yun, di ba? Sa silangan sumisikat ang araw. Okay, ito pa yung sakop ng simple present tense. Number 4, permanenteng sitwasyon, unchanging situations. Ito po yung halimbawa. He teaches English. Nagtuturo siya ng English. Permanenteng trabaho. Pag ganyan po ang sitwasyon nyo, may pagka-permanente. Katulad yan, permanenteng trabaho. Nandito po, ang ginagawa nating mensahe ay itong tinatawag na unchanging situations. Permanenteng sitwasyon. Nasakop din ng simple present tense. Okay? Ito pa. They live in Manila. Nakatira sila sa Maynila. Permanenteng tirahan naman. Diba? Yan yung mga pwede nyong gawin gamit ang simple present tense. Kaya kung hindi nyo alam ang batas ng simple present tense at hindi nyo rin alam kung hindi nyo alam na ito ay nakakategorya sa simple present tense, itong permanenteng sitwasyon, hindi tayo makagawa ng tama, di ba? Okay, number 5. Pagbibigay ng opinion o obserbasyon. Opinion or observation. Ito, magbibigay lang tayo ng opinion dun sa tao. Kunwari, ikaw, yan, you are kind, mabait ka. Yan, pag magbibigay ka ng opinion, sakop din ng simple present tense. Okay, dito naman, number 6, opinion sa pandama. Ang gagamitin natin dito ay yung mga pandama. Katulad nitong halimbawa natin, it tastes good, masarap ito. Okay, gumamit tayo ng action na salita na taste. Gumamit tayo ng panlasa, kaya opinion sa pandama. Okay? Sense of perception. Tapos itong number 7, pagsasabi ng emotion. Yan. Sense of emotion naman. Kunwari, gusto ko sabihin yung aking emosyon. I love you. Mahal kita. Yan. Ang may sakop din ay simple present tense. Kung hindi nyo alam na ang may sakop ay simple present tense, paano kayo makagawa ng tama, di ba? Kasi nasa batas
yung batas ng pagbuo ng ganitong mga mensahe na binibigay ko sa inyo ay nasa simple present tense. Okay, dito naman tayo sa number 8. Pagsasabi kung kailan magaganap ang pangyayari. Fixed arrangement o kaya scheduled future time. Dito naman po, ang sasabihin natin ay pangyayari na mangyayari pa lang. Pero ang gagamitin nating aksyon na salita ay ayon sa batas ng simple present tense. Okay? Kasi iba pa po yung future tense na tinatawag sa simple present tense. At yun yung mga matututunan nyo, yun yung mga technique na matututunan nyo para makagawa rin kayo ng pangyayari na mangyayari pa lang pero naka-simple present tense. Okay? Ito po yung halimbawa. Your class starts at 9 a.m. Ang iyong klase ay mag-uumpisa ng 9 ng umaga, ng alas 9 ng umaga. Okay? Yan ay, di ba, ang pinapahayag niyan ay mangyayari pa lang. Pwede rin tayo gumawa ng ganyang mensahe, miski hindi talaga future tense, pero ang ginamit natin ay simple present tense. Tingnan nyo, nagkakaroon kayo ng ideya, di ba? Okay, number 9 naman, may kasamang future clause with future time clauses. Ibig sabihin naman nito, gagamit tayo ng future tense na aksyon. Katulad nito, will call. Ito ay nagpapahayag ng pangyayari na mangyayari pa lang. Bale, ang pangyayari dito, pwede tayo gumamit ng future tense, pero kailangan samahan natin ng isa pang ideya kung saan gagamit tayo ng present simple tense. At ito na nga po yung present simple tense, itong when the game starts. Okay? Sa Tagalog, ito po, I will call you, tatawagan kita. When the game starts, kapag nag-umpisa na ang laro. Okay? Itong I will call you, kaya sinabi dito, future clause, yung clause dito, para sa future, ang tawag ay independent clause. Tapos itong when the game starts, clause din to. Ang tawag naman, dependent clause. Lahat yan pag-aaralan natin at ituturo ko sa inyo kung paano gawin. Okay? Pansamantala, kailangan nyo muna tandaan itong mga uri ng mensahe na sakop ng present simple tense. Okay? Yan ang mga magagawa ninyo. Napakarami. Napakarami po talaga kayong magagawa pag alam nyo na ang present simple tense. Napapansin nyo naman. Number 10, pagsasabi ng pangyayari ngayon, pero hindi nakaprogresong paraan. Yan. Yan na po yung paliwanag dyan. Sa English, now. Pero, ang pamamaraan ng pagsasabi mo, hindi mo inilalarawan na yung pangyayari ay nasa progresong paraan. Ito yung halimbawa. She sleeps now. Tulog siya ngayon. Ito po, tama yan. Kaya nilagyan ko tama kasi itong ating mensaheng ito ay ayon sa present simple tense. Ang hindi ayon sa present simple tense sa batas ng simple present tense ay itong pangalawa. She is sleeping right now. Natutulog siya ngayon. Tama po ito. Pero ang may-ari po kasi nito ay sa iba ng kategorya, hindi na sa present simple tense. Kaya nilagyan ko ng mali kasi hindi kasama sa kategorya ng simple present tense. Yan po ang sinasabi ko sa inyo. Kung hindi nyo alam ang batas ng simple present tense, tapos itong ginamit nyo, she is sleeping right now, mali na po tayo. Diba? Saka, mapapansin nyo yung tema, yung tema ng mensahe kapag gumagamit tayo ng simple present tense at ibang kategorya. Katulad nito, tulog siya ngayon. Diba? Dito, natutulog siya ngayon. Dito sa natutulog siya ngayon, gusto mong sabihin doon sa iyong kausap na yung inilalarawan mo na talagang ngayong oras na ito natutulog siya.
'Di ba? Tapos dito naman sa tulog siya ngayon para sa simple present tense, gusto mo lang ipaalam na tulog siya. Pero hindi mo inilalarawan yung progresong pagtulog niya. Okay? Ganun po 'yon. Okay, pwede rin tayong gumawa ng pagsasabi ng utos, command sentence. You give way. Magbigay ka ng daan. Yan. Pwede rin itong number 12, pagbibigay ng atas o tamang paggamit o direksyon. Instructions o kaya directions. Halimbawa, put 3 teaspoon of sugar in a cup of coffee. Maglagay ka ng 3 kutsaritang asukal sa isang tasang kape. Yan, instruction to. Pag direction naman, you turn right. Kumanan ka. Yan yung mga pwede nyong gawing mensahe pag gagamit kayo ng present simple tense na kategorya. Okay, 13. Pagsasabi ng tanong na pang ngayon. Yun, pag tayo magtatanong dapat ang tanong natin pang kasalukuyan o pang ngayon. Question in present simple tense. Pwede rin tayo gumawa gamit ang batas ng simple present tense. Do you like chocolate cake? Gusto mo ba ang tsokolating cake? Tapos pwede rin itong number 14. Pagpapahayag ng katotohanan. Factual statements. Okay, yung sinasabi mo lang yung totoong pangyayari. Ngayon, you can play the guitar. Maaari ka maggitara. Okay? Ibig sabihin ng affirmative sentence, positibong pagpapahayag ng mensahe. Ibig sabihin ng positibo, hindi ka nagsasalita ng hindi. 'Di ba pag hindi, ibig sabihin parang negatibo. 'Yun ang ibig sabihin ng affirmative sentence, yung positibo, yung pagpapahayag mo ng mensahe. Tapos ito, you cannot play the guitar. Pwede ka rin gumawa. Di ka maaaring maggitara. Yan naman ang tawag dyan, negative sentence. Pag gumamit ka ng cannot, yung may not o no, yun yung senyales na gumagawa ka ng negative sentence. Tingnan nyo, sakop pa rin ng present simple tense. Napakadami nyo talagang magagawa pag alam nyo ang present simple tense. Diba? Ito pa po, isa pang pagpapahayag ng katotohanan o factual statements. She loves dogs. Gusto niya ang mga aso, kung yun ang totoo. Pero kung yung nagsalita sa kung yung tao na nagsalita sa iyo ay nagsinungaling, kunwari she loves dogs, pero hindi naman pala totoo, sako pa rin yun ng present simple tense, ha? Miski sinasabi ko na sako na ito. Miski sinasabi kong pagpapahayag ng katotohanan, kung siya ay nagsinungaling, nandito pa rin sa number 14. Sako pa rin ng number 14 yung miski nagsinungaling yung tao. Basta ang mahalaga doon, yung kanyang sinasabi ay pang ngayon. Okay? Okay. Ito na po yung ipapakita ko lang po sa inyo kung bakit sinabing simple present tense, kung bakit sinabing simple yung yung pangyayari ngayon. Kasi itong present tense, ibig sabihin niyan, pangyayari ngayon. Kaya naglagay tayo ng simple, ito po ang ipapakita ko sa inyong dahilan. Ito pong simple present tense, unang kategorya. Okay, unang kategorya. Kalimitan naman kasi pag unang kategorya, ganito po, simple lang po talaga ang ating action na salita. Di ba kasasabi ko lang kanina, ang pinatutungkulan nitong simple present tense ay action na salita kasi yun yung babaguhin natin. Di ba? Ayon sa batas ng simple present tense para magawa yung mensahe na pang simple present tense. Okay? Gusto ko lang pong pagmasdan nyo ito. Ito, halimbawa ng simple present tense. He cooks well. Magaling siya magluto. Okay? Tapos itong pangalawa, kung mapapansin nyo, yung action na salita natin o verb, isang word lang. Di ba?
Isang word lang. Tingnan nyo itong pangalawa. Pangalawang kategorya. Hindi na ito kategorya ng ng simple present tense. Ibang kategorya na itong pangalawang kategorya. Ang tawag dito sa pangalawang kategorya ay present continuous. Ito yung halimbawa, he is cooking right now. Kung mapapansin nyo, meron na siyang kasamang isa pang verb. Yun yung is. Diba? Kasasabi ko lang sa inyo. Is ay isang verb din. Tapos itong cooking, verb din yan. Pag sila ay magkasama, ang ibig sabihin niyan, tinatawag silang verb phrase. Dalawang salitang magkasama na nagtutulungan para makapagbigay ng panibagong ideya patungkol sa action. Yan, kung mapapansin nyo, dito isa lang, dito dalawa na. Dito naman tayo sa pangatlong kategorya, present perfect continuous. He has been cooking for 3 hours now. 3 oras na siya nagluluto ngayon. Tingnan nyo ito, has been cooking. Oh. Marami nang kasama yung salitang cook. Diba? Diyan pinapakita kung bakit sinabing simple. Kasi ang simple, ang ibig sabihin niyan, plain. Yung parang wala ka pang kasamahan. Simple ka lang, wala pang mga design. Kunwari sa damit, wala pang mga pocket. O kunwari sa short, wala pang bulsa. Wala pang mga ganun-ganun, plain lang. Tingnan nyo, nag-iisa lang. Yan ang ibig sabihin ng simple doon sa tinatawag na simple present tense. Okay? Plain lang siya. Wala pa siyang kasamang mga auxiliary katulad nitong is, mga has been, di ba? Kung mapapansin nyo, simple lang siya, nag-iisa lang siya. Pero doon sa future tense na simple future tense, may kasamang auxiliary na na will. Pero pag-aralan natin yun sa susunod. Basta gusto ko lang ipakita sa inyo na kaya sinabing simple kasi nag-iisa lang siya lagi. Oh. Wala siyang kasamahan. Hindi katulad nitong ibang kategorya. Okay? As ito pa yung ibang kategorya. Pang-apat na kategorya. Present perfect. Halimbawa, he has cooked 5 delicious dishes today. Nakapagluto na siya ngayong araw na ito ng 5 masasarap na ulam. Tingnan nyo, may kasama na naman yung cook ng has. Diba? Tapos ito yung past simple naman. Hindi siya simple present tense, kundi past simple. Pang-5 kategorya. Halimbawa, he cooked 5 delicious dishes yesterday. I'm sorry. He cooked 5 delicious dishes yesterday. Nagluto siya ng 5 masasarap na ulam kahapon. Kung mapapansin nyo, ang pangyayari nito ay kahapon. Okay? Hindi pang ngayon. Kasi yung present simple tense, ang pangyayari ay ngayon. Hindi pang nakaraan. Yan ang kaibahan. Okay? Okay po. So, hanggang dito na lang po muna tayo. Sana po, ang pinakamahalaga pong gawin ninyo ngayon ay tandaan lahat po ng uri ng mensahe na sakop po noong simple present tense. Kasi po, kung hindi nyo po alam yung kategorya noong mensaheng gagamitin nyo, mahihirapan po kayo kasi hindi nyo po alam yung batas na dapat gamitin para sa mensaheng iyon. At para makasigurado po kayo na tama, syempre dapat sa ulo nyo yung mga uri ng mensahe ng simple present tense at saka yung ituturo ko po sa inyo, yung susunod, yung batas na paano gawin yung kada mensahe na ibinigay ko sa inyo. Okay po? So, kung may natutunan po kayo kahit papaano, sana may i-share din po sa iba para yung iba ay matuto rin. And maraming salamat po sa panonood. And ingat po muna. Huwag po muna lalabas kasi quarantine pa. So maraming salamat po sa inyo. And good day po muli sa inyo.